Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry 991, February 26, 1937. Today, I saw how the holy mysteries were being celebrated without liturgical vestments and in private homes because of a passing storm. And I saw the sun coming out from the Blessed Sacrament, and all other lights went out, or rather, they were dimmed, and all people were looking toward this one light. But at the present time, I do not understand the meaning of this vision. Ngayon, nakita ko kung paano ipinagdiriwang ang mga banal na misteryo ng walang mga damit na liturhikal na ginaganap sa mga pribadong tahanan dahil sa dumaan na bagyo. At nakita ko ang araw na lumabas mula sa banal na sakramento. At lahat ng iba pang mga ilaw ay namatay, o sa halip, ang mga ito ay medyo lumabo. At ang lahat ng tao ay nakatingin sa liwanag na ito. Ngunit sa kasalukuyang iyon, hindi ko nauunawaan ang kahulugan ng pangitahing ito. Okay, so this was a vision, isang pangitain. And looking at the circumstances, Faustina said that it was after a storm and the holy mysteries were celebrated in the homes. So no liturgical vestment, ibig sabihin yung pare, baka pati yung mga simbahan ay nasalanta ng bagyo. Kung kaya yung mga gamit sa simbahan nawala, nadumihan, o kung ano man, no? Nakita niya yung araw. Siyempre, pag bagyo, di ba? Hindi natin nakikita ang araw. At pagkatapos ng isang sigwa o isang bagyo, lalabas yan. Kaya doon sa Blessed Sacrament, nakita niya yung araw. So, imagine nyo lang, no? You can just imagine because this was the vision of Faustina. So, imagine the Blessed Sacrament. From the Blessed Sacrament, lumabas yung araw, the sun. Then, it was the only light, the only source of light. So, brown out, no? Walang ilaw. And because this was after the storm, hindi siguro umaga na to, no? Pero napansin niya, yun lang yung mayroong liwanag at lahat ng iba pang liwanag medyo na-dim, no? Dumilim. So, ang isa lamang na pinagmumula ng liwanag ay yung ilaw na yon, which came out of the Blessed Sacrament. Christ or Jesus is the one true light. Siya ang liwanag, di ba? Sinasabi natin. Especially during itong dalawang dakilang kapistahan natin sa ating liturgical na kalendaryo, no? Yung pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus. At yung pangalawa, yung muling pagkabuhay. Sa mga simbahan, nakikita natin, di ba, madilim, and then there's light, lalabas ang liwanag. So either si Kristo, si Jesus ay isinilang, so nagkaroon ng liwanag sa mundo, or during the Lenten season, yung kaniyang pagkatapos siyang mamatay, siya ay muling nabuhay. Di ba, pag namatay siya, sinisimbolo nito ang kamatayan, sinisimbolo nito yung kaya nagkakaroon ng kadiliman dahil walang liwanag, dahil namatay ang liwanag si Kristo, no? Si Kristo ay namatay.
Si Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. No? Yun yung maririnig nyo sa mga verses no, during the celebration. Hindi niya naintindihan ang pangitang ito ng mga time na yon. And I am also, interpreting it. Para, ano talaga to? No? Senyales to ng end times. Kasi may sigwa. No? Napaka, hindi pangkaraniwan ng panahong yon sapagkat there was a storm, a passing storm, that even the vestments and other gamit, no, other things used during the mass, wala eh, hindi mo makikita. I remember when I was in Leyte during the time of Yolanda, no, after the aftermath of Yolanda, pagkatapos ng bagyong yun, yung mga simbahan talagang wasak. One of the oldest churches in our country, yung Sagiwan sa Eastern Samar, talagang sarado. And the mass was being celebrated at the patio, no? Doon sa labas mismo ng simbahan. So may mga tents provided by the humanitarian groups, no? Kasi wala talaga eh. Wipe out no? Kita natin mga bahay sila, wasak. So pati hindi na excuse no, hindi na exempt yung simbahan. Talagang devastated. Dahil napakaluma na nga ang bilis niyang bumigay. Ah, sa labas no, nagmimisa during that time. Siyempre meron ng vestment no, but I wonder nung after the storm, walang vestment siguro. Walang gamit. No? Talagang ipinagdaraos ito ng napakapayak. No, siguro katulad ng paano ipinagdiwang nung kauna-unahang misa dito sa Pilipinas when the Spaniards came. Napakasimple. And you know what? People were there. Kahit yung mga hindi na nagsisimba, were there. Kasi nga, imagine niyo yung nangyari nun. Maraming namatay. Thousands. More than 10,000 died. Naubos ang mga nila, mga gamit nila, bahay. No? Wala. Wala ka talagang, walang itinira, kumbaga, no? Kaya yung mga nabuhay, yung mga nag-survive, immediately after the typhoon, no? Ang bang typhoon number na signal na, ang taas na, di ba? Kasi grabe ang hangin at ang ulan. And the people after the storm, ang kauna-unahan po nilang pinuntahan, they gathered themselves doon mismo sa harap ng simbahan. So it was for the first time, no? Para naging instant or automatic. Punta sila doon. They were crying, syempre. Talagang kung makikita nyo yung mga eksena ng mga panahon na yun. Hindi kilabutan kayo na, hindi kilabutan kayo. Every time the mass is celebrated, may mga umiiyak. May mga talagang, alam niyo ba yung iba na di na talaga nagsisimba nandun. Yung mga palasimba araw-araw sumisimba nandun din, mga matatanda. And maybe for the first time after several years, yun yung talagang napaka-solemn ng bawat selebrasyon. Yung bang parang selebrasyon ng misa na ah, bawat salita naririnig. No? At ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang Diyos. Hindi naman nila sinisi ang Diyos sa mga time na yun kasi nga yung simbahan, yung una nilang pinuntahan pagkatapos nila, no? Pagkatapos ng bagyo. Nagpasalamat dahil mga nabuhay sila. No? Pero syempre yung mga psychological effects ng pagkakaroon ng bagyo na yun na madilim,
Di nila alam kung anong gagawin. Hindi naman sila makalabas. Talaga nandun na lang sila sa bahay, naghihintay kung anong magaganap sa kanila. End times, no? Signs. But they were able to uh, successfully overcome. Na-overcome nila. Because that was in 2013. So ngayon 2024, 11 years from now. November din yon, mga kapatid. So more than 11 years na yung Typhoon Yolanda. And after that, marami namang nakabangon na, nakabalik na. Sa ngayon, itong nakaraang buwan, sunod-sunod din yung storms natin, di ba? One after the other. Hindi ka pa nakakatapos maglinis. No? Yung mga naapektuhan, di pa sila nakakatapos maglinis ng kanilang bahay na binaha. Meron na namang parating na bagyo. Basa na naman ang mga gamit nila. Six storms. Sunod-sunod yun, six. In the span of ilang weeks lang, di ba? Christine, and then Leon, hanggang sa bagyong Pepito. Kung kayo yung nandun sa Bicol, kung kayo yung nasa northern part of the country, na binigyan ng storm warning, no? Tapos yung cellphone natin, di ba, tunog yan ng tunog. Yung NDRCC nagre-remind sa atin. Yung mga taong nandun sa mga lugar na directly affected, pag tunog ng mga cellphone na yan, imagine ninyo, hindi na nila alam talaga yung, alam mo, kakapit ka, yung bahay mo mawawalan ng bubong, papasukin ng tubig. Hindi mo na alam ang susunod. Maybe ito, hindi naman naranasan eh. It was a vision of Faustina, but it happened. No? Yun nga lang, na-overcome natin. Hindi yung parang iniisip na, wala na, everyone will die, malulunod ang lahat. No? Kasi pinangako naman ng Panginoon, hindi na niya lilipulin ang tao sa pamamagitan ng baha o ng tubig. Of course, may namamatay, no? Pero hindi yung wiped out yung lahat. As in, ang nabuhay lang ay isang couple, no? To preserve humanity. Hindi naman ganon. Pinangako na yun ng Panginoon, hindi na niya yung gagawin. At ang pangako na yun ay uh, sinabayan ng bahaghari. There was rainbow bilang tanda ng kanyang covenant sa mga nilikha niya ng mga time na yun, ng mga panahon na yun. Again, there is no time and space between us. There is only this present moment. Lahat ng yun, simultaneously, yung nakaraan at yung future are simultaneously happening in the present moment. So, maaring tapos na yun, but it's still happening. No, nagaganap yan kasi wala namang konsepto ng oras. And we can always go back to that time. Yung mga nangyayari in the past, we can always go back to that and learn the lessons of the past. Para sa kasalukuyan, alam mo na yung gagawin mo. We should have learned it. That there is only one true light na pwede nating kapitan lang, iisa lang. Yun lang yung Diyos. Kahit na tingnan nyo yung mga sasakyan kung papaano nilamon ng tubig, nasira. Mamahal yan, di ba? Mga life and properties na nawala because of the storm. Isang iglap, wala. No? So ano lang ang meron talaga tayo? Babalik tayo doon sa meron lamang tayong Diyos. Ang buhay natin sa lupa, mawawala, magtatapos. But God will be there. Patungo sa eternity, we will overcome. No, lalagpasan natin ang lahat, tatawid tayo sa kabila. We need to die to go there sa eternity. Tatawid tayo doon. Pero bago tayo tumawid doon, ipapaalala sa atin na ang lahat ay pansamantala lamang. Everything in this world is temporary. Kahit pag-ipunan mo ng pag-ipunan, mawawala pa rin. So, ang mahalaga lang
Alam natin ang lahat ng bagay pansamantala at hindi yan ang pinagbibigyan natin ng panahon o ng atensyon. And we focus to the one great light, to the source of light. Yun lang yung pag-asa natin.